No, sure. So, meron tayong bagong ginawa. Actually, matagal na to eh. 2022 ko to sinimulan. Nga lang, nilaunch ko siya rin ng 2022 ng mga, ano na rin eh, bago matapos yung taon. Pero, medyo nagbago ang isip natin. So, hindi na natin siya, kumbaga sa ano, dinaon na muna natin. Kasi may mga, may mga challenge na kailangan ma-fix pa dun. So, kumbaga, medyo ano siya, medyo nahirapan ako i-maintain. So, ngayon, ang ginawa ko, dahil kasi yon ay hindi ko original na code yun. Kumbaga, pinort ko lang yon. Tapos, panahon na yon ay inaral ko pa ang Go language. So ngayon, medyo okay na tayo. So, ginawa ko, ni-revamp ko, as in, nag-create ako ngayong taon na to, nag-create ulit ako from scratch. So, yung pinapakita ko ngayon ito yung luma ko. Ito yung 2022 pa to eh. So, ito yung una na ginawa ko, yung desktop application. Fast forward. So, ito yung una kong ginawa, yung ang Windows. So, desktop application siya. Tapos, gumawa ko ng version naman na pang Raspberry Pi. So, kumbaga sa yun na lang yung gagamitin mong device. Parang dongle na salpak mo sa network mo. Then, automatic pwede nyo nang i-tunneling yung mga servers mo o computer mo. So, ito nga pala, yung bag. Ayan. So, meron dito, ito yung GUI niya. So, yan. Ayan. Then, nakikita yung mga tunnel mo na mga ginawa mo. So, ngayon ay nirevamp ko siya. So, kasi binaan ko talaga na mas lightweight na siya, mas maayos na siya. Ito naman yung kung gusto mo i-port forward yung yung tawag dito, green box mo. Actually, itong mga to sinet ko na, itong video na to, medyo lumang version pa nga ito eh. Mas may version pa niyan na mas maayos. Sinaglagay na ako ng mga firewall. Yan. May mga firewall na yan na kahit naka-expose na yan, lalo na sa TCP, yung mga ports na yan, kahit naka-expose na yan, pwede mong i-off yung firewall. Pwede mong i-off. So yun. So, punta na natin itong sinasabi ko. Sa ngayon, ito yung website niyan. Ito rin. Oops. Mali. Spelling ko. Wala pa. So, soon. Malapit yan. So, ginagawa ko pa yung mismong portal manager mo o manager na to. Sa ngayon, ang ginawa ko lang muna ay yung mismong controller or manager at saka yung mismong agent at yung server. So, valid yun. So, kung mapapasin nyo dito, actually ito, wala kahit buray na dito. Ito. Pag dinownload dyan, actually kahit pag dinownload dyan, pwede kasing ito, yung port forward manager, at itong isa ay ito yung mismong agent. So, bakit yung dalawa? So, ito kasi, siya yung mag-manage ng tunnel mo na mayroong GUI, etc. Ito naman ay wala. As in, terminal lang yan. So, parang Engro, kung pamagay sa Engro. So, actually, inspired by Engro. So, ito, for example yan pinaran natin siya. So, gagamitin ko is yung mismong agent lang. So, sa agent, yan, magre-require yan ng
mga parameters o ng value. So, ayan. So, ngayon, pwede natin gawin dyan ay forward to, tapos host. Ano yung gusto mong i-expose? So, for example, itong 192.1, 127.0.0.1 as 8081. So, ano yan? Kung pupuntahan natin yun dito, ayan yung online website namin. So, pero local pala to. Nasa base ko lang. So, ayan siya. Ngayon, pag ito ginamit ko, start natin. Ayan siya. Magkakaroon ako ng temporary, itong dynamic na URL hostname. So, ayan. Pwede ko na siya ma-access over the net. So, kahit nasa na yan. So, public ka na. Pwede na. Nga lang, kung mapapansin nyo, not secure siya. Kasi, pag ito ang gamit ay hindi siya SSL. So, meron pa akong gagawin dyan na may setup yan eh. So, ngayon, ayan siya. Nga lang, hindi masyadong madetalyado to. So, hindi mo nakikita yung mga nangyayari. Ganyan lang. So, ngayon, ayan yung agent. So, marami pa yan. Marami pwedeng TCP proto. Pwede mong mag-yan TCP. Kung gusto mong mag-access ng ibang ano. Ngayon, ito na yung pinaka gusto ko dyan. Itong port forward manager. So, paano yan? So, papatakboy natin yan. So, ayan. Ngayon, pag tumakbo na yan, ito lang yung i-access natin. Yung port 8080. So, dyan na tayo. Localhost 8080. Pag i-enter natin yan. Ayan. Ito yung magiging web GUI. So, dito, ka na mag-create ng tunnel mo. Ito na lahat. So, example, mag-create tayo dito. Yung kanina, sample website. Dito, pwede mo nang i-leave to na blank lang yan. Tapos dito kung anong port number yung gusto mong i-expose. Ngayon, kung mapapasin naman dito, meron ito. Soon, pwede kasi itong meron nito. Ito yung mga premium na pinaka-SSL. So, iba yung setup niya. So, ngayon, patakbuhin natin siya. Pag in-start natin yan, alabas na yun dito. Nakakita mo na rin yung uptime niya. At as isa sa kagandahan dito, nakikita mo na yung mga traffic din. Sino yung pumapasok, sino yung nag-access, pati yung IP address nung bumibisita. So, example, i-copy natin ito. Open tayo ng tab. Oops. Yan. Para mapakita lang natin. So, pag in-enter yan, yan na. Lumalabas na yung mga sino yung access at ano yung mga naloload. So ayan. Ayan siya. So, kung pupunta ako dito sa pools, yan, nakikita niyo yung product, category, nakikita niyo yung anong in-access ko. Ito. So, yan. Tapos, kung pupunta ako ng login. So, ayan. Ayan siya. Ngayon, pwede kasi itong mga pala VPN ako dito para hindi ma-expose yung IP natin. So, ayan. Ngayon, gusto ko naman naka-SSL siya. So, kailangan lang sa ngayon kasi wala pa eh. Hindi ko pa nagagawa yung pinaka-portal. Kaya ang ginawa ko na lang muna ay gumawa lang muna ako ng para sa akin lang muna. So, pwede kong gamitin ito. Ito ay nakasetup na. Kung ginamit ko yung demo 100 na yan, start ko na siya. Oops. Sorry. Hindi pwede magkaroon ng double. Gamitin ko na SSL. So, success. So, ayan isa. So, ngayon,
dito, gawin natin ito. Same pa din. Close natin na ito. Tapos, i-tap natin dito. Demo 100.3 for 1. Yan. SSL na yan. So, naka-secured na yan. Yan. So, naka-SSL na tayo. So, kung mapapasin dito, nakita ko sino yung access, sino yung visitor, sino yung anong website, kung anong tunnel target niya, or yan, anong path ang mga in-access. Nakikita. So, ganoon din dyan. So, ayan yung version 2 ng port forward natin. Tapos, so, ayan na. So, sabihin, working siya. So, sa ngayon, ang kailangan ko na lang is yung gumawa ng portal kung saan doon ka mag-create ng mga premium hostname at saka mga reserved port number. So, dito kasi, post ko na to, then, press natin yan. Ngayon, mag-disconnect na ako dito sa VPN. Kasi, hindi ko ma-access itong Winbox. So, yan. So, ayan. Ngayon, gusto kong i-expose to si Winbox. Gusto kong ma-access siya kahit nasa ako. So, mag-add lang din ako dito. Pangalanan ko lang siya na Winbox. Winbox 1. Nyari, meron ko marami yan. Select mo ng TCP. Then, ano yung port number ng Winbox? So, 8291. Ito, leave nyo lang ito kasi automatic yan. Random. Kapag free, random. Siyempre, parang engrop. Pag libre, random ka lang. So, pag i-start natin yan, meron na tayo dito connection, remote access. Tapos ito yung nagustuhan ko pa dyan. Meron tayong uptime. Nalalaman natin kung anong oras na siya. Ngayon, tayo dito, paste natin yun dyan. Then, connect. Oops. Nangyari. Bakit ano? 8291. Tama ba? Okay. Hindi ko alam kung ano nangyari. Double check natin. Winbox. Work na. Tama naman. 8291. So, let's try natin. Stop. Try bago. Ay, sorry. Dapat pala ilagay ko yung IP address niya. So, kung ito ay 10.10 sa tuwad, dapat ayan yung ilalagay ko dito. Inuutan ko. So, start natin. Yun. So, kakapin natin yan. Paste natin dito. Ay, mali. Mali pala ang port number. Yan. Oops. Nangyari. Bakit nagbabago-bago siya? Okay. Kaya nagbabago-bago. Ibig sabihin, nagre-reconnected niya. Yan. So, mapapansin ninyo. So, try siya mag-reconnect. Yan lang. Hindi siya makakonect. Yun. Maaring kasi ang IP pa rin niya ay yung VPN pa rin. So, i-stop ko to. Tapos, clear natin to. Tapos, rerun natin. May stop lahat to. So, ayan. Anyway, napakita ko naman na yan. So, try natin ulit. Inbox, send natin. Start. Tingnan natin. Ayan. Hindi na siya nagloloko. Hindi na nagbabago. So,
refresh tayo. So ngayon, i-run natin yan. So, pumasok na tayo. So yun, dahil naka-VPN ako kanina, so itong terminal na to, ang inaano pa rin niya as yung ibang IP address. Mga naka-cache. So, yun. Paliin na. So, meron pa rin. So, ayun. Diba? Yan ang bagong port forward natin. So, yung version 2. So, this week, i-launch na natin yan. Sa ngayon, ay coming soon pa siya. So, pero sa TCP protocol, hindi ko malalag yung traffic niya. Hindi. Pero try ko pang i-workout yan na ma-handle yung mga traffic. Pero kung maaari kasi, ililimitahan ko lang para hindi masyadong marami yung nakukuwang details. Kumbaga yung importante lang. Parang sa Cloudflare, nalalaman mo kung sino yung nag-access, yung mga visitor IP address, tapos anong path, diba? Anong oras. So yun lang, parang statistic lang naman siya. Ang purpose mo lang, malaman mo bilang ikaw na may-ari, ilan yung nag-access sa akin, ilan yung bumibisita. So yun lang naman ang purpose niya. So kaya nililimitahan ko lang. Hindi siya katulad ng ngrok na halos pinapakita niya lahat. Pati yung mga headers, yung mga packets, etc. So yung mga raw binary, mga ganyan, ay maaari ako limitado lang. Kasi ayaw ko lang. Ayaw ko lang masyado maraming hinahandle na data. Actually, hindi ko naman nakukuha yung mga data na to eh. Kumbaga, wala akong pakialam sa data na to. Kasi kung isi-save ko pa yan, maintenance na naman yan, storage. So, ang ginagawa ko lang dyan, naka-local lang yan. So, mapupunta lahat dito, yung mga active, ito, nakikita nyo dyan, sa logs, dito, yung mga nakikita sa tunnel dito, dito mo mapasok. Yan nga lang, kapag nagbato na kasi, hindi, madidelete na siya automatic kasi nakasakit din ako dito. So, every time na mapopost niya na, mapapato niya na sa sakit, delete na, delete na. So, itong files, ito rin yun, backup, parang ito yun yung logs. Ayan. Ito, dito mo makikita yung mga ma-access. Kumbaga, ito yung raw. Naka-JSON files na. So, ito lang naman siya. Pag binuksan natin, yan lang. So, ito yung headers na sinasabi ko. Hindi ko na yan pinapakita doon sa dito. Ang pinukuha ko na lang dyan ay timestamp, visitor, get, method, hostname, path, yan lang. Proto, yan, mga ganyan. Yan yung mga headers, ito. Siguro, soon, pag-isipan natin kung ilalabas ko yan. Pero yan lang yung mga yan. Pero ito kasi, itong agent kasi na to, hindi niya dinidelete yan matic. Ang nagdi-delete dito si port forward manager. Siya lahat na nag-handle. So, dito na lahat na sa akin. Ito ay, ano lang to, agent na siya yung nag-communicate dun sa server at saka sa client. So, kung ano yung ina-expose ni client, so lahat na pumapasok sa server na traffic, ibabato niya kay client, tapos si client magre-response kay server, then yun yung nakikita na visitor. So, yun lang naman siya. Pero ito lang yung dito dinagdag ko lang. Ito na yung nag-control lahat. Kumbaga siya yung nagmamanage na, kaya manager. So, yun yung nagmamanage. So, yan. So, yan yung update natin sa port forward. So, version 2. No? So, pero itong port forward manager is version 1 yan. So, kasi iba to eh. So, ngayon lang to. Yung dati kasi wala. Desktop application yun. So, ngayon ito, ginawa ko na hindi na siya desktop application para
Hindi na ako mahirapan mag-maintenance sa Windows, sa Linux, at sa Mac. So, masahiran mo lang siya. Nga lang, sa Linux, kailangan marunong kayo gumamit ng daemon, gagawa kayo config file, or supervisor para lagi nakatakbo to behind o sa background service. Ganoon din sa Windows. Sa Windows, meron tayong pwedeng paggamit na ginawa ko din na yun yung ginagamit ko pang background service ko sa Windows. Kasi sa Windows, merong services din. Diba? Kung gawa sa .NET yung mga ginagawa mo, madaling maglagay doon. Pero kung ibang setup kasi, ibang gawang ano yan, kailangan mo maglagay ng third party para ma-read siya ng Windows service. So dahil ito ay gawa sa Go, medyo ang dami ko. May mga dadagdag pa ako. Pero may ginawa na ako. So actually ito yun. KPABG service GitHub. Natin ito. I-update ko lang to kasi ang last na update ko dyan is May 21 pa. Last year, birthday ko. So, i-update ko lang to. Pero actually, ginagamit ko to. Sa lahat ng servers namin sa cloud, yan. Mga Windows, So, yan ang ginagamit ko sa company namin. Lahat. So, ang setup kasi niyan, ito, app sample, ito yung magiging kung anong gusto mo patakbo na application. So, lalagyan mo yung identifier name niya, mismo yung program name. Let's say, port forward manager. Tapos yung directory ng port, yung mismong port forward na yun. Tapos kung ano yung mismong path ng program as argument. So, kung meron kang mga arguments na idadagdag, ito ay optional. Ngayon, ito namang isa para sa URL. So, kung meron kang gustong, kasi diba sa common na ginagawa ng iba, gumagawa ng website link, then pinapasok sa cron job para nyari every 5 minutes, mag-refresh siya o i-run niya yun. So, ito din. Gumawa rin ako ng parang cron job dun sa part na yun. Ito, kunyari, anong gusto kong gamitin? Sabagay, wala ito. Null na lang to. Working null. Yung mismong URL nung nung gusto mong ipatakbuhin. Tapos, timeout. Kunyari, gusto mo lagyan ng timeout, tapos gusto mo na mag-exit. Sleep. So, yun lang. So, ito, sorry. Ito pala ay yung program path, nalagay mo lang dyan is yung URL browser. Sabihin, mapaplug yan na ito ay link na papatakbuhin siya sa browser. Pero hindi ko talaga pinapatakbo sa browser yan. May ginagamit ako dyan sa .NET. So, yun. I-update ko ito. Gagawin ko ito ng dito. Ng guide. So, paano gagamitin. So ngayon, syempre, maraming magsasabi niyan. May ngrok na. Meron ng Canada. May mga, actually meron, yung mga Canon. Yung mga ginagamit. Nasa may SSH. Mayroon ito, Engro. Marami yan nakalimutan ko na iba. Ito. Basta marami yan. Siyempre sasabihin, meron na yan, marami na yan. Oo, marami. Totoo, marami. Lang, siyempre, ang akin kasi, gusto ko yung sarili ko, version, para meron akong control at hindi ganun kalaki yung magiging gastos ko. Tapos, at saka kasi, nag-enjoy akong ginagawa siya. So ngayon, actually lang to, ginawa ko lang to pang personal plan talaga. Nga lang, siyempre, kada may nagagawa ako, o may ginagawa ako, pag natapos ko siya, ina-upload ko sa YouTube, parang, pinapakita ko lang ito yung mga nagawa ko. So sa mga may gusto namang gumamit, walang problema. Pwede nyo gamitin. Kaya,
i-offer ko naman to libre. May libre, siyempre meron ding bayad. So, iibahin ko yung payment method niya, hindi katulad sa Engrok. Sa Engrok kasi, price. So, may $18 per month. May production, development, ito, may free. So, $8. So, one reserve Engrok. Ito lang kasi ang ayaw ko sa Engrok. Dati ako nag-Engrok. Nag-subscribe ako niyan para sa business ko noon. Ngayon, kasi hindi. Meron akong mga server sa sa bahay ko sa Pampanga, bahay ko dito. So may mga server na ako na gusto ko. Nakakontrol ko yun kahit nandito ako. So ginamit ko Engrok. So, ang hindi ko lang gusto kay Engrok ay yung service niya kumbaga yung tunnel mo, pwede ka mag-set ng 5 tunnel mo. Nga lang isang online agent lang yun. So yun yung hindi ko nagustuhan kasi gusto kong magkaroon ng isang tunnel, isang agent para na-scale ko. Kumbaga may hiwalay-hiwalay ko sila. At mag-down yung isa lang yung masisira. Magloko yung isa. Kumbaga pwede akong magkaroon ng parang load balancing o failover na meron akong 2 server, magkaibang provider ng ISP, may Engrok pa dito, may Engrok pa dito, na para mangyayari mag-switch siya. Nga lang kasi kung paid account pa, isa lang yung magagamit mo. So, hindi mo siya ma-extend sa isa. So, yun yung naging problema ko. Kaya pinilit kong maggawa ng sarili. So, yun. Para may control ako ngayon, ang kagandahan ngayon dahil may control ako, magagawa ko na yung gusto ko na yun, papakita ng draw. So, ito yung naisip kong gawin yun. So, yan. Ito ay ang reverse proxy. And load balancer. So, ito, meron din ako sarili gawa nito. Parang NGX o NGINX. So, mayroon akong sariling ginawa din. So, ngayon, ito na rin. Tapos, meron tayong server dito. Kung ano na lang na yung kinukuha kong shape dyan. Ngayon, kapag wala ka kasing load balancing o reverse proxy, ang gagawin yan, so, from server, isang server lang, lahat ng client ay papasok dito sa server na to, then babalik na. So, let's say, paano ba? Gawin ko muna yung sinasabi ko. So, ito yung server 1. Setup lang natin. Yan. Sa load balancing kasi, ang gagawin niya, mas traffic dito, either ito kukunin niya or ito. So, naka-round robin o depende sa setup. So, usually ginagamit ito round robin. So, mag-left and right lang yan. Ngayon, yan yung isa sa iniisip ko ngayon gawin na meron kang isang client dito. Ito, client. Sabihin natin ito yung agent na pag siya ay nagpumasok dito si agent kapag naka-load balancing na, si agent ay co-connect sa 2 server na yan para mag-send ng panel. Yan. So, si agent mag-send dyan ng gusto ko mag-panel ang website ko.
ibabaton niya yan sa dalawang server ngayon. So, para magkaroon to ng connection from tunnel A at server A at saka server B. So ngayon, ang mangyayari ngayon yan, kapag ito, uma-access ngayon si client o si visitor o si user, papasok siya dito sa reverse proxy, then mamimili ngayon siya alin dyan sa dalawa. So yun. So let's say napunta niya sa server 1, pupunta siya sa client, then yung ina-expose ni client. So yung website niya, ganoon din dito. So, kagandahan pag naka-load balancing kasi mag-down to, so mawala yan, ito naman yung active. So, tuloy pa rin si agent, meron pa din. So, ayan yung workout ko. Ayan yung isa sa mga pinag-isipan ko, paano ko siya gagawin. Kasi, isang agent lang to eh. Kasi, ang mangyayari niyan, isang agent, isang connection. So, pwede ko yung magawa gamit itong manager na to. Pwede ako mag-create ng dalawang agent. So, ito ay mawala. Yan. Yan. Ngayon, mas babalik ko pala ito. Balikan pala yan. So, yan. Ngayon, nangyayari dyan, agent 1, agent 2. So, yan yan. Para mangyayari, pero yung agent 1 na yan ay ina-expose nila ay, let's say, localhost port 881. Meron ito. Localhost port 881. So, yan. So, magkakaroon ng dalawang agent mag-run background. So, yun yung kagandahan dito ngayon. Kasi, control ko siya. Pwede akong gumawa ng multiple agents kahit ilan. Diba? So, magpapatakbuhan ako ng multiple agents para magawa itong load balancing ito para pumasok si client o server A, server 1, mapupunta ka agent 1. Server 2, mapupunta ka kay agent 2. So, ayan yung mangyayari. So, pero iisa lang ang ina-expose nila. So, let's say ito yun. Iisa lang ang ina-expose nila. Itong localhost. Ito. Yan lang yung na-expose niya. Yeah. Itong dalawang to, nasa isang computer lang yan. Or pwedeng magkahiwalay na computer sila. Pero, naka-networking naman. Yung IP address ng server mo ng website, yun yung kinuha. So, para mag-down tong, kasi isa rin sa disadvantage kapag agent mo nag-run sa isang computer, paano kung nag-down yung computer? Nawalan ng kuryente yun, nasira yung kung naman, down na lahat. So, kailangan magkahiwalay. So, para mag-down yung isa, may isa pa. So, yun. So, ito na yung sa load balancing at the same time, failover, tapos naka-hack o high availability. So, ayan. Ayan yung pwede ko pang gawin na idadagdag ko dito. Soon. Sa ngayon, focus muna ako sa portal manager kung saan pwede ka mag-create ng mga domain mo, etc. So, yun lang. So, ayan ang update ko sa Port Forward version 2. Yun lang.